Anong oras na pero wala pa rin akong pasahero? Baka umuwi na naman ako hindi pa nakaka-boundary nito. Hinaing ni Lance sa sarili. Kasalukuyan siyang nakaupo sa kanyang taxi habang naghihintay ng pasahero. Madilim na ang kalangitan pero abala pa rin ang kalsada. Ang malakas na tunog ng iba't ibang sasakyang pampasahero ay umaarangkad at lumalaban ng patas sa buhay. Yun ang maririnig sa daan. Idagdag pa ang mga naglalako ng iba't ibang produkto bilang pampatanggal ng bagot kapag naghihintay. Makalipas ang ilan pang minuto, bumukas ang pintuan ng taxi na hinihiram lamang ni Lance. At nang lingunin niya ito, pumasok na ang lalaki. Padabog nitong isinarado ang pinto. Magandang gabi po, boss. San po tayo? Tanong ni Lance dito. Ang lalaki naman nakaupo na sa likod ng taxi niya. Hindi nagsalita ang lalaki. Nakatuto kasi ang atensyon nito sa cellphone na hawak nito. Boss, saan po tayo? Pag-uulit pa ni Lance, pero hindi pa rin siya sinagot ng lalaki. Umiling si Lance at tinignan niya ito mula sa rearview mirror ng taxi. At mukhang galit ito at wala sa mood. Ilang sandali pa narinig ni Lance na may tinatawagan ng lalaki. Kaya unti-unti na siyang nagsimula sa pagmamaneho. Boss, saan po ba tayo? Ano ba? Kanina ka pa tanong ng tanong ah. Hindi mo ba nakikita ang busy ako dito sa cellphone ko? Alam mo, mas importante pa itong inaasikaso ko kaysa sa buhay mo. Galit na wika ng pasahero. Pasensya na po kung nakukulitan kayo sa akin. Kailangan ko lang po kasi malaman kung saan po kayo magpapahatid para alam ko po yung tama na dinadaanan natin. Tanga ka ba? Saan ba ruta mo? Dali mo ako sa Quiapo. Utos ng pasahero. Hindi na sumagot si Lance. Nagmaneho na lamang siya at binaling ang kanyang mga mata at atensyon sa daan. Habang nagmamaneho si Lance, hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang nakaraan. Dating pulis si Lance. Isa siya sa pinakamagaling sa kanilang department. Siya isang official na nagsilbi sa bayan noong kanyang kapanahunan, ngunit nagbago ang buhay niya matapos madawit ang pangalan niya sa korupsyon sa loob ng pulisya. Marami pang pinagdaanan si Lance bago siya tuluyang tumalikod sa kanyang sinumpaang tungkulin na maglingkod sa bayan. At ang mga pinagdaanan niyang iyon, pilit niyang itinatago, magpasa hanggang ngayon. Kaya pinili niyang tahakin ng ibang landas. Habang abala siya sa pag-iisip ng kung ano-ano, hindi niya namalayang may kausap na pala sa cellphone ng pasahero niya. Mukhang mas mainit ang ulo nito ngayon kaysa kanina. Huwag na huwag mo talaga akong gagalitin ha. Handa akong pumatay para sa pamilya ko. Nang gagalaiting sambit ng nasabing pasahero. Ipinagkibit balikat na lamang ni Lance ang kanyang narinig. Dahil hindi din naman siya ang klase ng taong mahilig makisawsaw sa ibang nag-uusap. Sumusobra na yan sila. Nagtitimpi lang ako pero punong-puno na ako. Kapag talaga ako hindi nakapagpigil, lagot talaga siya sa akin. Hindi naka-loudspeaker ang pasahero ni Lance, kaya hindi niya alam kung anong pinag-uusapan ng mga ito. At ang kanyang kausap sa cellphone, ay tahimik naman. Hindi niya talaga naririnig. Pero isa lang ang alam niya. Kailangan niyang tumawag ng pulis para i-report ang kanyang narinig na usapan. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya sa bulsa ng kanyang maluwag na pantalon. Akmang tatawagan na sana ang dating kaibigan sa trabaho, ngunit biglang sumagi sa isip niya ang dahilan kung ba't siya nagmamaneho ng taxi ngayon. Habang nagtatalo ang isip at puso ni Lance, biglang nagsalita ang lalaki. Sa pagkakataong ito, wala na itong kausap sa cellphone. Hoy, ikaw. Alam mo ba kung saan ako po pwede makabili ng baril? Nagulat si Lance sa narinig. Hindi niya inaasahang itatanong nito sa kanya tungkol sa baril. Ano ho? Nagkunwari siyang hindi naintindihan ang sinabi ng lalaki sa likod. Huwag ka nga magbingi-bingihan dyan. Ang sabi ko, may alam ka ba kung saan pwedeng makabili ng baril? Nako boss,
Mahabang proseso pa po bago kayo makabili nun. Sa mga FFL dealers po kayo bibili nun. At maraming papel pa po ang kailangan. Anong FFL dealer ang pinagsasabi mo? FFL dealer po. O Federal Firearms License. Sila po yung mga taong lisensyadong nagtitinda ng hinahanap nyo. Tsaka kapag bibili po kayo ng baril, kailangan pa po ipasa na FFL ang impormasyon nyo sa NICS para po sa background check. Malalim na bumuntong hininga ang lalaki. Madami pang proseso yan eh. Wala ba madalian? Nako boss. Delikado po kung bibili kayo sa illegal na paraan. May kaso po yun. Wala akong pakialam kahit mabulok pa ako sa kulungan. Basta kailangan ko ng baril. Kung may alam ka, sabihin mo lang sa akin. Huwag ka na maraming tanong. Tumikim si Lance. Lakas loob niyang tinanungan na sabing pasahero. Boss. Mawalang galang na ho, pero ba't ho ba kayo nagtatanong tungkol doon? Ba't po ba kayo bibili ng baril? Wala. Naghahanap lang ako. Hindi ba't ginagamit naman ng baril bilang proteksyon? Bibili ako para gamitin ko proteksyon sa pamilya ko. Boss, kung kailangan nyo ng proteksyon, sa otoridad kayo manghingi ng proteksyon, sa mga pulis, legal pa yon. Di kayo sasabi. Ano ba pa alam mo? Tsaka ano naman? Si Lance naman ay nag-isip ng sandali. Alam niya na ang pasahero maaaring nasa panganib o maaaring magdala rin ng panganib sa kanya. Malaki ang kamay nilaan. Maraming masasamang loob na naninirahan sa syudad. Sa totoo lang ho, alam ko kung saan makakabili ng baril. Pero hindi ko i-rekomenda na bumili ka. Mas mapanganib kung meron ka nun. At kung talagang kailangan mo ng proteksyon dahil nasa panganib ka, mag-report ka na lang sa mga pulis. Talaga? Inis na sambit ang pasahero. Delikado ang magkaroon nun. Kaya mas ligtas kung wala ka nun. Ang pasahero naman nag-isip ng sandali. Alam nitong tama si Lance. Mapanganib sa Maynila. Lungsod ito. At ang paghawak ng baril at paggamit ito, hindi solusyon sa lahat ng problema. Pero wala siyang pakialam. Hindi siya ang tipo ng taong nagpapadala sa payo ng kung sino-sino. Salamat sa payo, pero wala akong pakialam sa opinion mo. Tsaka bakit ako magtitiwala sa mga pulis? Ikaramihan sa kanila kriminal din. Mga halangang bituka. Nagtatago sa kanilang mga tsapa. Sabi ng pasahero. Lumunok si Lance. Bigla siyang tinamaan sa sinabi ng kanyang pasahero. Grabe naman ho kayo magsalita. May mga matitino namang pulis. Marami pa pong tapat. Sa bayan. Ay nako, dami mong alam. Hinto mo na nga lang dyan at bababa na ako. Tumango si Lance. Nang huminto siya agad na inabot ng pasahero ang bayad. Hinintay nila sa pagbaba nito. Ngunit taking gulat niya nang bigla siya nitong titigan. Ba't ganyan po kayo makatingin, boss? Boss, may problema po ba? Teka, Lance? Ikaw si Lance, di ba? Nagtaka si Lance at nagkasalubong ang magkabilang kilay. Paano mo nalaman ang pangalan ko, boss? Tumapat sa liwanag ang naging pasahero ni Lance saka ito nagsalita. Paring Lance, ako to, si Limboy, yung kababata mo. Sabay pa nga tayo nagpatuli eh. Limboy? Ikaw na ba yan? Oo pare. Ako pasensya na hindi kita nakilala. Ang tagal na rin kasi nating hindi nagkita. Tsaka ang laki na rin ang pinagbago ng katawan mo kaya. Masarap kasi magluto misis ko eh. Kaya ito, medyo lumusog. Ikaw, may asawa ka na rin ba? Wala pa. Wala pa sa isip ko yan. Trabaho lang priority ko ngayon. Mukha nga eh. Teka, may bigla pala ako naalala pare. Ano yun? Ang nabalitaan ko, pulis ka na raw. Ito ang tuwa pa nga kami nung nalaman namin kasi sa barkada, ikaw ang may pinakamataas na narating. Ano nangyari? Bakit taxi ang minamaneho mo ngayon imbes sa police patrol? Napangiwi ng bahagya si Lance. Ang kanyang reaksyon may halong kirot sa dibdib. Muli niyang naalala ang kanyang nakaraan. Tama ang tinura ng pasaherong kakilala niya pala. Dati nga siyang pulis. Pulis na ipinagpalit ang magandang imahe niya. At sumali sa maruming gawain ng mga sindikatong sangkot ang iba niya pang kasamahan. Paminsan-minsan, sumasagi pa rin sa isip niya ang dating propesyon. At kung mapagbibigyan lamang siya, mulit-muli siyang babalik at magsisilbi sa bayan. Bahagyang napatulala si Lance kaya't
Hindi niya naririnig ang sinasabi ni Limboy. Uy pare, okay ka lang? Oo, okay lang. Mahabang kwentuhan yun pare. Sa susunod na lang siguro ako magkukwento. Kung yun ang nais mo, sige, okay lang sa akin. So nga pala yung kapatid ko nandito na sa Maynila. Nangailangan sila ng company driver. Baka gusto mo mag-apply? Mas stable ang income doon. Tsaka hindi mo na kailangan makipaghalubilo sa iba't ibang klase ng tao. Mga supplies ay pagmamaneho mo. Supplies? Bakit saan ba yun? Nagtatrabaho siya sa fashion boutique. Isa sa mga sikat na bilihan ng branded na damit dito sa Maynila. Pwede ka doon, malaki ang sahod at may benefits pa. Mukhang maganda ka dyan. Hindi ko na kailangan magbayad ng boundary araw-araw. May ngiti sa magkabilang labi ni Lance. Bigyan mo sa akin number mo para tawagan kita kapag magpapasa ka ng biodata. Legit yan ah. Oo naman, pre. Agad na binigay ni Lance ang numero niya kay Limboy. Sa isip-isip niya mas magandang oportunidad dito para naman kahit papaano, malayo siya sa gulo ng syudad at makalimot sa kanyang mga problema. O ano pare, mauna na ako ah. May bibilin pa ako dito. Tawagan na lang kita mamaya. Tumango bilang tugon si Lance. Saka siya nagsimulang magmaneho palayo. Habang nagmamaneho, walang tigil ang takbo ng isip niya. Gusto niyang magbago. Gusto niyang bumalik sa kanyang dating buhay. Ngunit paano niya gagawin yun kung ang nakaraan niya'y tinatakasan niya rin? Malapit lamang ang simbahan ng Quiapo sa lugar kung saan niya inihatid si Limboy. Kaya nagpa siya siyang mag-park muna at dumaan sa simbahan sandali. Malalim siyang napabuntong hininga. Ang simbahan sa Quiapo ay isang oasis ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan sa Maynila. Ang mga tao ay nagdarasal, ang mga sinding kandila ay nagniningning, at ang hangin ay puno ng insenso. Si Lance ay naglalakad papasok sa loob ng simbahan. Ang kanyang mga matay nakatuon sa mga taong nagdarasal. Sino kayang babaeng yan? Tanong niya sa isip matapos mapalingon sa babaeng nakaluhod sa bandang gitna ng simbahan. Noong sandaling yan hindi maintindihan ni Lance ang kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit pero nakakaramdam siya ng tila hindi maipaliwanag na damdamin. Para bang may koneksyon sila kahit hindi pa naman sila magkakilala. Naglakad si Lance palapit sa babae. Nang makalapit siya nakita niya itong umiiyak. Miss, ayos ka lang ba? Sinulyapan ni Lance sa mukha nito. Nakita niya ang magandang mukha ng babae. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan at galit. Nakasuot ito na itim na damit. Ang mahabang buhok nito ay nakalugay. Tumingin ito sa kanya. Puno ng galit ang mga mata nito. Wala kang pakialam. Miss, nakita ko lang na umiiyak ka. Huwag ka naman sana magalit. Dahil gusto ko lang naman malaman kung may tutulong ba ako. Wala kang maitutulong. Tsaka sino ka ba? Lumayo ka nga. Miss, gusto lang naman kitang tulungan. Agad itong tumayo at sinamaan siya ng tingin. Gusto mo akong tulungan? Sige, hanapin mo pumatay sa nanay ko. Hanapin mo sila para sa akin. Natahimik bigla si Lance. Sa pakiwari niya, lahat ng tao sa loob ng simbahan ng Quiapo nakatingin sa kanila at isa-isang nagsialisa ng mga ito. Teka, hindi naman ito ang tamang lugar para pag-usapan yan. Halos araw-araw akong pumupunta dito. Ibinababa ang sarili ko at nananalangin sa mahal na Poong Nazareno. Nadinggin niya ang dasal ko na mahuli ang pumatay sa nanay ko. Ilang taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli ang pumatay sa kanya. Miss, kumalma ka. Halika, maupo ka muna. Hinawakan ni Lance ang balikat ng babae pero inilayo nito ang kanyang sarili kay Lance. Miss, hindi ako masamang tao. Napukaw mo lang talaga ang atensyon ko kaya kita nilapitan. Tsaka naalala ko kasi sa'yo yung nanay ko. Namamanata rin kasi siya gaya mo. Dahil sa sinabi ni Lance, bahagyang kumalma ang babae, pero patuloy pa rin ang pagtulo ng luha nito. Inalalayan siya ni Lance paupo sa mahabang upuan sa loob ng simbahan. Ilang taon na ako dito nagdarasal. Araw-araw nag-aalay ako ng ilang minuto para lumuhod sa gitna at taimtim na magdasal dahil gusto ko makabit ang hustisya para sa nanay ko. Sobrang hirap. Yung alam mo, kung sino ang pumatay sa kanya pero hindi mo maipakulong dahil malalaking tao sila? Bakit? Sino ba pumatay sa nanay mo?
Tsaka paano mo sila nakilala? Ang taong pumatay sa nanay ko, tauhan ni Don Victor. Si Don Victor ang pinuno ng isa sa pinakamalaking sindikato dito sa Maynila. Ang grupo niya, ang isa sa nagbebenta ng smuggled na baril na galing sa ibang bansa. Si Lance ay nagulat sa narinig. Alam niya kung sino si Don Victor. Ito ay isang makapangyarihang tao na mayroong napakaraming koneksyon. Dati niya itong amo na ngayon tinatakasan niya rin. Paano mo nasabing tauhan ni Don Victor ang pumatay sa nanay mo? May pruweba ka ba? Anong koneksyon mo sa kanila? Minsan nagsilbi ang nanay ko sa mansyon ni Don Victor, pero isang araw hindi na siya umuwi sa amin. Ang sabi ni Don Victor at ng mga tauhan niya, nagnakaw daw ang nanay ko kaya pinalayas na nila. Pero hindi ako naniniwalang kayang gawin ng mama ko yun. Nagpalingalinga si Lance. Miss, sa tingin ko, huwag talaga natin dito pag-usapan yan. Public place to, maraming pwedeng makarinig. It's okay. Aalis na rin naman ako. Salamat sa tulong mo. Salamat sa oras mo, mauna na ako. Tumalikod na ito at nagsimula na itong maglakad ngunit hinabol pa ito ni Lance. Miss, sandali. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Para naman sa susunod nating pagkikita. Alam ko na kung anong pangalan mo at kung paano kita tatawagin. Bumuntong hininga ang babae. Tinignan nito si Lance mula ulo hanggang paa. Ako si Anya. Anya Villaroman. Ako naman si Lance. Nice to meet you. Pinagpagmuna ni Lance sa magkabila niyang palad bago niya ito inabot kay Anya. Agad naman itong kinuha ni Anya. At nang magdampi ang kanilang mga kamay, kapwa sila may kuryenteng naramdaman sa kani-kanilang palad, ngunit hindi lamang nila ito napansin agad. Mauna na ako, Lance. Nice to meet you at salamat sa paglapit mo sa akin kanina. Nang tuluyang mawala sa paningin ni Lance si Anya, muli siyang bumalik sa upuan at taimtim na nagdasal. Humingi rin siya ng kapatawaran sa lahat na nagawa niyang kasalanan. Ilang minuto lang ang inilagi ni Lance sa loob ng simbahan ng Quiapo. Dumiretso uwi na rin siya at hindi na pumasada pa. Nang makauwi si Lance, sa tinutuluyan niyang maliit na bahay, na sapat para sa kanilang mag-ina, agad siyang naupo ng tuluyan siya makapasok sa loob. Oh, Lance anak, ang aga mo yata ngayon. Boundary ka na ba? Tanong ng kanyang ina. Nasa kusina ito at naghahanda ng kanilang hapunan. Hindi sumagot si Lance. Nanatili siyang walang imik, kaya nilingon siya ng kanyang ina. Ba't ganyan ka? Ayos ka lang ba? May problema ba, Lance? Tumikim si Lance sa hamatapang na tinignan ng kanyang ina. Kanina, may naisakay akong pasahero at nakilala niya ako. Ano? Kumusta? Mga tauhan ba ni Don Victor ang naisakay mo? Hindi ho. May sarili-sarili sa sakin ng mga tauhan ni Don Victor. Dahil maging sila nakikinabang rin sa malaking halagang nakukuha nila sa matanda. Kaya imposibleng mag-commute yung mga yan. Kung gano'n ay sino ang naisakay mo? Si Limboy. Yung barkada ko sa probinsya noon. Diyos ko, si Limboy lang naman pala. Akala ko kung sino na. Malalim na bumuntong hininga ang kanyang ina. Ma, alam pala ni Limboy na dati akong pulis. Tinanong niya ako kung ano nangyari sa akin. Tinanong niya ako kung ba't taxi ang minamaneho ko ngayon, imbes na police patrol. Uwe, anong sinabi mo? Sinabi mo ba sa kanya ang totoo? Hindi syempre. Ayoko naman siraan yung magandang tingin niya sa akin. Lalo na't nalaman ko na pinagmamalaki pala nila ako. Alam mo bang sabi niya hinahangaan niya raw ako? Dahil sa aming barkada ako may pinakamataas na narating. Kaya lang sinayang ko ang lahat. Lumapit ang ina ni Lance sa kanya. Tinapik nito ang kanyang balikat bago magsalita. Hayaan mo na. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ang mahalaga ngayon, buhay ka at nagpapatuloy. Tsaka may pagkakataon ka pa naman para magsimula ulit. Laban lang sa hamon ng buhay. Hindi na sumagot pa si Lance. Sinuklaan niya ng mahigpit na yakap, ang yakap ng kanyang ina. Tama na nga itong drama natin. Kumain na tayo. Saad ni Lance, saka siya kumalas sa pagkakayakap sa ina. Abay, tamang-tama. Nagluto ako ng paborito mo. Sarsyadong tilapia. Nako ma, alam mo talaga kung paano hulihin yung lungkot ko eh. Aba syempre no. Mother knows best no. Napaupo na ang mag-ina sa hapag.
na may 2 silya na sapat lamang para sa kanilang mag-ina. Matapos magdasal, nagsimula na rin silang kumain. Tahimik ang paligid habang kumakain sila. Habang ini-enjoy ni Lance ang pagkain, muli niyang naalala ang inalok na trabaho ni Limboy sa kanya, kaya ikinwento niya ito sa ina. Ma, may nabanggit pala sa akin si Limboy kanina. May inalok siya sa akin trabaho. Mukhang okay naman ang kitaan, parang gusto kong subukan. Anong trabaho ba yan? Legal ba yan? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ng kanyang ina. Syempre naman ma, company driver daw. Sakto na ang sweldo at may benefits pa, tsaka mga bonus. Subukan ko kaya, para hindi ko na kailangang hiram kay Mang Berto ng taxi. Sigurado ka ba dyan? Oho, wala naman po masama kung susubukan ko, di ba? Kung di mag-work, di babalik po ako sa pamamasada. Kung yan ang nais mo anak, susuportahan kita. Ang ayoko lang naman anak ay ang pumasok ka sa maduming gawain. Kung marangal naman ang trabahong inalok sa'yo ni Limboy, sige, papayag ako. Tsaka pag nakapasok ka dyan, sa sinasabi mong trabaho, papuntahin mo si Limboy dito para naman makapagpasalamat ako. Tumango si Lance at napangiti. Muli na nagpatuloy sa pagkain ng mag-ina. Nang matapos na sila, nagpahinga na rin si Lance dahil bigla siyang nakaramdam ng pagod na hindi niya naman inalintana buong maghapon. Makalipas ang 2 araw, pasado 9:00 ng umaga, abala si Lance sa paglilinis ng taxi na minamaneho niya nang bigla siyang lapitan ng kanyang ina. Lance anak, kanina pa nagre-ring itong cellphone mo. Hindi ko naman masagot-sagot dahil guhugas ako ng pinggan. Agad na kinuha ni Lance ang cellphone at dali-daling sinagot ang nasabing tawag. Hello paring Lance, ako to, si Limboy. Nakausap ko na yung kapatid ko at ang sabi niya po pwede ka na raw magdala ng biodata mo. Dali mo na rin yung requirements mo, mag-base ka na maayos ha. Baka si diretso interview ka na. Nako, maraming salamat Limboy. Oo sige, ayusin ko na requirements ko. Tapos tawagan kita ulit. I-send mo sa akin yung address ha kung saan ako mag-a-apply. Sige paring Lance, te-text ko sa'yo ngayon. Papatayin ko na itong tawag ha. Sige paring Limboy, salamat. Ngumiti ng pagkalawak-lawak si Lance at napansin to ng kanyang ina. O anak, ang laki ng ngiti mo. Sino ba yung tumawag? Pang-uusisa nito. Si Limboy po yung tumawag ma. Sabi niya po pwede na raw ako mag-apply ngayon. At kung papala rin, diretso na daw ng interview. Talaga anak, mabuti naman. Masaya ako para sa'yo. Salamat ma. Tapusin ko lang itong ginagawa ko tapos mag-aasikaso na po ako. O sige, ako na mag-aayos ng gamit mo para hindi ka na mahirapan pa at mag-ahol sa oras. Opo, maraming salamat po sa suporta mo ma. Tumango na lamang ang ina ni Lance sa kanya, saka ito muling bumalik sa loob para ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Samantala, tinapos na lamang ni Lance ang paglilinis ng taxi na hinihiram niya. Bago siya magsimulang mag-asikaso. Nang naihanda na rin naman ang kanyang ina mga gamit, agad na siyang naligo at inasikaso ang susuotin. Pagkatapos, umalis na siya at nagtungo sa address na ibinigay ni Limboy sa kanya. Makalipas ang 1 oras, nag-commute lamang si Lance papunta sa address na yon. Nang makababa siya mula sa sinasakyang pampasaherong jeep, namangha si Lance sa kanyang nakita. May kalakihan din ang area. At kung titingnan para itong mall mula sa labas, wala na siyang inaksayang oras. Malalim siyang bumuntong hininga, saka lumapit sa gwardya na nakapwesto sa may pintuan. Boss, magandang umaga po. Ako po si Lance Santiago. Mag-a-apply po akong driver. Pakilala ni Lance sa gwardya. Oo. Nabanggit sa akin ng sekretarya ni Miss Anya. Sige, pasok ka na sa loob. Nasupo ka muna dyan. Raradyohan ko lang yung gwardya sa floor kung saan siya naroon para sabihan yung sekretaryang nandito ka na. Sige po boss, salamat. Agad niyang sumunod si Lance. Pumasok na siya sa loob at naupo muna. Habang nakaupo siya, hindi niya mapigilan ang sarili na mamangha sa kanyang nakikita. Napakagara naman ang building na to. Laka siguro na nag-asos dito. Habang inililibot niya ang kanyang paningin, may babaeng biglang lumapit. Excuse me? Mr. Lance Santiago? Agad na tumayo si Lance. Ma'am, nice to meet you po. Ako nga pala si Lilian Gomez. Ako yung kapatid ni Limboy. At narekomenda kanya sa akin. Lilian? Grabe laki mo na. Parang dati binubuhat pa kita tapos ngayon magiging amo na kita.
Ngumisi ang babae. Let's be professional and formal, Mr. Santiago. Baka ma-report tayo sa HR department. Ay, sorry. It's okay. Si Miss Anya pala yung personal na mag-interview sa'yo. Siya yung CEO at owner nitong fashion boutique na to. Teka, owner? But parang masyado yata mataas yung interviewer ko. Kamot ulong tanong ni Lance. I recommended you personally kasi alam ko namang magagawa mo yung trabaho. Kaya inilapit ko na agad kay Miss Anya. I-need na rin kasi kami ng company driver kaya rush na yung hiring. By the way, dinala mo na ba yung mga requirements mo? Baka hanapin kasi yan ni Miss Anya. Oo. Tara na sa third floor. Hinihintay ka na doon ni Miss Anya. Tumango si Lance kaya sinundan niya si Lilian pasakay na elevator. Lilian, mabait ba si Miss Anya? Kabadong tanong niya kaya nagkandautal pa. You'll see. Tara na. Pagkatanong ni Lilian, bumukas ang elevator na sinasakyan nila. Sumunod ka sa akin, papunta na tayo sa kanya. Walang imik na sumunod si Lance. Habang papalapit siya na papalapit sa opisina ng kanyang posibleng maging amo, palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Para bang bigla siyang nilamon ng kaba. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Lilian si Lance sa isang magarang opisina. Sa labas pa lamang mukhang sophisticado at high class ang may-ari. Miss Anya, nandito na po yung aplikante para sa company driver. Magandang umaga po. Bati ni Lance. Nakatalikod pa si Anya nung sandaling yon. Kasalukuyan kasi siya naghahanap sa cabinet ng kung ano na nasa likuran ng table niya. Lilian, hindi ko makita yung folder na naglalaman ng summary last meeting. Ang alam ko'y dito ko lang yung nilagay. Ako na po maghahanap, ma'am. Thank you. By the way, where is your... Biglang natigilan si Anya. Pagkaharap niya kasi, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Ikaw yung bagong aplikante? Tanong ni Anya sa mataas na boses. Samantala, nang mahanap ni Lilian ang summary file, agad niya itong ipinatong sa lamesa ni Anya at nagtaka siya sa naging reaksyon nito matapos makita si Lance. Miss Anya, ba't parang gulat na gulat yata kayo? Magkakalala po kayo? Usisa ni Lilian, habang ang daliri ay nakaturo pa kay Lance. Yung lalaking kinukwento ko sa'yo na isang araw, yung lalaki sa Quiapo Church, siya yun. Talaga po, Miss Anya? What a small world po. Mukhang itinadhana kayo ulit magkita nitong kababata ni Kuya. Ngumiti lang si Lance pero sa loob-loob niya, hindi siya makapaniwala na yung babaeng nilapitin niya sa simbahan na kumuha ng simpatya niya, siya rin palang babae na posibleng maging amo niya. Tumikim si Anya. Tinapunan niya ng tingin ng sekretarya. Tsaka siya naupo sa office chair. Lilian, iwan mo muna kami. Asikasuhin mo na yung mga pinapaasikaso ko sa'yo. Noted po, Miss Anya. Mabilis na sambit ni Lilian. Good luck, Kuya Lance. Kaya mo yan. Tumango si Lance. Matapos nun, lumabas na rin si Lilian sa opisina ng boss. Agad nang inilabas ni Lance ang biodata na dinala niya. Agad itong tinignan ni Anya. Habang ine-examine ni Anya ang biodata ni Lance, unang pumukaw sa kanya educational background ng binata. So you graduated college at ang course may BS Criminology? At gumraduate ka? Yes po. So after na naging ganap ka ng pulis at nagsilbi ka sa bayan? Lumunok si Lance. Saka siya malalim na bumuntong hininga at pagkatapos tumango. Kung naging pulis ka pala, ba't ka nag-apply bilang driver? Ma'am, kung di niyo po na itatanong, ilang taon na rin po lumipas mula na mag-resign ako at nagpa siyang pasukin ng pamamasada. Taxi driver po ako, ma'am. Tapos, kaya po ako nag-apply dito dahil sinabihan ako ni Limboy. Kuya po ng sekretarya niyo. Naghahanap daw ho kayo ng company driver kaya sumubok po ako. Ilang taon ka nang resign? 3 po. Dito ka sa Maynila naka-assign? Yes po. So kilala mo si Don Victor? Bakit hindi mo sinabi sa akin nung binanggit ko siya sa'yo? Sorry po. Sa isip ko po kasi. Hindi naman po kailangang ungkatin ko pa yan. Parte lang naman siya na nakaraang trabaho ko. Tumikim si Anya. Diretso niyang tinignan si Lance bago muling magsalita.
I'll be honest with you, Mr. Santiago. I can't hire you as a driver. But I will give you a better option. Better option? Ano po ibig niyo sabihin? Seryoso ang mukha ni Lance habang nagtatanong. I will hire you as my personal bodyguard. I will give you twice salary or even thrice. Just be my bodyguard. Lumunog si Lance at sa isip-isip niya, parang alam niya na ang rason kung ba't gusto siyang kuning bodyguard ng babaeng nasa harap niya. Isanya, is this about the case of your mother? Ma'am, with all due respect po, matagal ko na pong tinalikuran ng trabaho ko. Kung gusto niyo pong hingin ng tulong ko, pasensya na pero hindi ko kayo matutulungan. Patayo na si Lance nang hawakan ni Anya ang kamay niya. Mr. Santiago, please, I'm begging you. Kung di ko madaan sa santong dasalan ng hustisya para sa mama ko, dadaanin ko na lang sa santong paspasan. I'm sorry, Miss Anya. Gaya ng sinabi ko, matagal ko nang tinalikuran ng trabaho ko. Ayoko nang alalahanin ulit ang masalimuot na nakaraan ko. Bakit? Ano ba talaga nililihim mo? Gaano kadilim ang nakaraan mo at hindi mo kayang tanggapin ang inaalok ko? Napalunok si Lance. Sumumpa siyang kahit anong mangyari, ibabaon niya ang lahat sa limot. Mr. Santiago, handa ako magbayad kahit triple pa. Lahat ibibigay ko, babayaran kita kahit magkano, basta tulungan mo lang ako, please. I am begging you. Kung gusto mo lumuhod pa ako dito, gagawin ko yun, basta pumayag ka lang. Desperada na si Anya. Handa talaga siyang gawin ang lahat makamit lang ang hustisyang hinahangad niya para sa ina. Tumikim si Lance. Nang tapunan niya ng tingin si Anya, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa. Sa isip-isip niya, paano naman niya matatanggihan ang babaeng nasa harap niya? Kung tila ba ginagamitan siya nito ng karisma. Mala kryptonite ang atake nito na para bang nagpapahina kay Lance. Napabuntong hininga ang lalaki. Automatiko siyang sumagot ng oo kahit pa sa isip-isip niya nagdadalawang isip siya. Sige po, papayag na ako. Pero hindi ko po may papangako na mabilis natin makakamit ang hustisya. Lalo na't hindi naman ganun kadali maghanap nun. Mahabang panahon ang ginugugol sa ganyang bagay. Oo naman. Basta ang mahalaga, mapakulong ko ang taong sumira sa dapat sana magandang kinabukasan pa ni Mama. Siya ang dahilan kaya pinilit kong maging matagumpay at maging mayaman para kahit papano matapatan ko ang pera ni Don Victor. Siya ang salarin sa pagkawala ni Mama. Lumunok si Lance. Tinignan niya ng diretso si Anya bago sumagot. Teka lang po, ma'am. Paano niyo po ba nalaman na si Don Victor ang gumawa? Paano po kung di siya? Nauutal niya ng tanong dahil kinakabahan talaga siya. Kundi siya sino? Sino sa mga tauhan niya? Alam ko namang may tuta sa loob ng pulisya si Don Victor. Kaya kahit anong pag-iimbestiga nila, hindi nila mahahanap ang totoong salarin. Dahil sila mismo ang nagtatago ng kahayupan nila. Sino ba magtatago ng demonyo? Kundi kapwa din nila demonyo, di ba? Ma'am, kalma po, baka may makarinig. Huwag kang mag-alala. Safe rito sa office ko. Soundproof ito. Hindi rin tayo makikita sa labas. By the way, I will give you something. May kinuha sa cabinet ng table niya si Anya. Ipinatong nito sa lamesa ang isang brown envelope palapit kay Lance. That's your first salary. Dadagdagan ko yan kapag umusad na yung investigasyon. Hindi agad kinuha ni Lance ang naroon. Tinitigan niya lamang ito. Lance! Lance, ano pang hinihintay mo? Kunin mo na yan, sa'yo yan. Ma'am, hindi niyo naman ho kailangan bayaran ako agad. Hindi pa naman po tayo nag-uumpisa. No, it's okay. I insist. Hindi maiwasang mapatulala ni Lance. That brown envelope reminds him of his dark past. Naaalala niya kung paano siya tumanggap ng pera noon. Come on, Lance, take it. It's okay, I insist. Pag-uulit pa ni Anya. Lumunok si Lance. Dahan-dahan niyang ipinatong ang nanginginig niyang kamay sa lamesa at kinuha ang sobrang inabot nito. So, saan natin sisimulan ng pag-iimbestiga? Tanong ni Lance, ngunit agad niyang binawi yon. Sandali siyang nag-isip. Nakatitig sa kanya si Anya. Ibabalik ko sa ang tanong. Sa tingin mo, saan natin sisimulan ng pag-iimbestiga?
Nakikita niya kay Anya ang imahe ng isang anak na labis na nangungulila sa isang ina. Hindi ko po masabi ngayon. Pero magtatanong-tanong po muna ako. May mga kaibigan pa rin naman po ako sa loob ng pulisya. Pwede kong hingin ng patago ang mga case files na dating isinampa laban kay Don Victor. Kung siya nga talagang pumatay sa nanay mo, kailangan muna natin ng ebidensya na magdidiin sa kanya. You're right. May mga naitago ka ba mga gamit ng mama mo? May mga bagay na posibleng magamit bilang ebidensya. Sandaling nag-isip si Anya. May panyo si mama. May nakaborda doon na Don Victor. Pwede naman yun magamit bilang katunayan na nagtrabaho siya doon, di ba? Opo, pwede. Pero mahina ebidensya yun. Hindi ko pa kasi nahalongkat yung ibang gamit niya. Nasasaktan kasi ako tuwing tinitignan ko yung mga gamit niya. Kung ganun, kailangan mong tapakan ng loob mo. Gusto mo na hustisya, kaya dapat maging matapang ka. Sinusubukan ko naman. Before we conduct an initial investigation, kailangan mo ikwento sa akin lahat. Mula sa simula hanggang sa mawala ang mama mo. Tumikim si Anya. Diretso niyang tinignan si Lance bago magsimulang magkwento. Nagsimula yon 6 years ago. Gipit na gipit kami. Hindi naman binibigyan si mama ng pamilya niya. Kahit na mayaman pa sila. Yung mga magulang kasi ni mama dating kasosyo sa negosyo ni Don Victor. Kaya, ang ginawa ni mama, kay Don Victor siya nag-apply. Namasukan siya bilang katulong. Hindi niya yata sinabi kung sino talaga siya at ang hinala ko. Nalaman nila kung sino talaga si mama kaya hindi na siya nakabalik pa. So sa tingin mo, wala na talaga ang mama mo? Sigurado ako kasi umuwi si mama dati every month. 3 days din yon pero nung time na yon hindi na umuwi si mama. Isang buwan kami nagpabalik-balik sa mansyon ni Don Victor para hanapin siya. Pero palagi kami naliligaw. Sinasabi nila na nagnakaw raw si mama kaya pinaalis siya doon. Which is very impossible. Hindi kayang gawin ni mama yon. Kailan nga ulit nawala ang mama mo? 3 years ago. Pagkasabi ni Anya, biglang naubo si Lance. Kaya nagtaka si Anya sa naging reaksyon ng lalaki. Okay ka lang? Tumango si Lance habang nakatingin siya kay Anya. Pilit niyang inalala ang nakaraan. Dati siyang nagtatrabaho kay Don Victor. Lahat ng maruming gawain nito pinagtakpan niya. At ang pagkawala ng ina ni Anya, alam ni Lance ang tungkol doon. Dahil si Lance mismo ang pumatay sa ina ni Anya. Ngunit paano niya ikukubli ang totoo kung tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para magkakilala sila dalawa? Si Lance na pumatay sa isang matanda noon, na siyang ina pala ng kanyang magiging boss ngayon. Hanggang kailan niya ito itatago? Hanggang kailan niya itatago ang buong katotohanan? Paano niya pananagutin ang totoong may sala kung siya mismo ang hinahanap na salarin? Sa ilang minutong pagkatulala ni Lance, hindi niya alam na kanina pa pala siya kinakausap ni Anya. Hanggang sa pinitik na nito ang kanyang noo. Hoy Lance, okay ka lang ba? Sorry po ma'am, may naalala lang. Ano po ulit yung sinabi niyo? Sabi ko, kailan tayo magsisimula? Tsaka huwag ka na mag-pause sa akin. Baka magkasing edad lang naman tayo. Napakamot ng kanyang ulo si Lance. Nahihiya po ako eh. Okay lang yan. Tsaka Miss Anya itawag mo sa akin. Masyadong formal lang ma'am. At nakatatanda yon pakinggan. Sige po. Sige. By the way, let's proceed again. Kailan tayo magsisimula? Ako na muna ang bahala. Sa ngayon maglaylo ka muna Miss Anya. Hahanapan ko muna ng baho si Don Victor. Baho na pwedeng magamit laban sa kanya. Okay, thank you. Basta kapag may kailangan ka anything you want, magsabi ka lang ha. Akong bahala sa'yo. No problem, Miss Anya. By the way, may kailangan pa po ba ako ipasa? Just give me everything I need for your benefit. Ang company na maghuhulog sa mga government benefit na yan. We will provide you an ID just in case you needed it. Matapos na ibigay ni Lance ang hinihingi ni Anya, umuwi na rin siya sa kanila.
Sinalubong siya ng kanyang ina. Habang magkausap sila, isinalaysay niya ang lahat ng kanilang napag-usapan. Yan na nga ba ang sinasabi ko, Lance? Maliit at bilog ang mundo. Darating ang araw na mumultuhin ka na nakaraan mo at iyan na nga. Emma, hindi ko naman to ginusto. Hindi ko naman alam na yung babaeng yon, anak pala nung pinapatay sa akin ni Don Victor bago ako tumiwalag sa kanya. Anong plano mo ngayon? Tutulungan mo ang babaeng yon? Ituturo mo ang sarili mo? May gigil ang saad ng ina ni Lance habang sinasabi yon. Ilang taon ang tahimik ang buhay natin, Lance. Masisira lang dahil dyan sa inaplayan mo. Ako, tigil-tigilan mo yan. Bumalik ka na lang sa pamamasada ng taxi. Hindi ma. Magagawan ko to ng paraan. Alam ni Miss Anya na si Don Victor ang pumatay sa mama niya. Hanggang ngayon, yun ang pinaniniwalaan niya at ligtas pa rin ako. Anong hanggang iyon ang pinaniniwalaan? Si Don Victor ang nagpapatay sa mama niya, hindi ba? Nahuling naniniktik at nakikinig sa transaksyon niyo. Ang mama niya, kaya siya pinapatay. Napagutusan ka lang. Alam ko po, pero tutulungan ko pa rin siya. Kailangan ko hagilapin yung mga dokumento na magsisiwalat sa mga kalokohan ni Don Victor. Saan mo naman hahanapin yan? Sa mansyon niya. Basta kahit saang posible niya itago lahat ng dokumento magdidiin sa kanya. Bahala ka. Basta sinasabi ko sa'yo, hindi talaga ako sang-ayon sa pagtulong mo sa babaeng yon. Baka sa huli ikaw pa ang mapahamak. Walang mapapahamak kung walang makakaalam. Hindi na sumagot pa ang ina ni Lance sa kanya. Iritable nitong inikot ang mga mata. O nga pala ma, umuwi ka muna ng probinsya, ayoko mapahamak ka. Ano? Hindi pwede. Dito lang ako at sasamahan kita. Hindi kita hayaang mag-isa. Ma, hindi pwede. Alam niyo kung gaano karumi maglaro si Don Victor at ang mga tauhan niya. Pero, wala ng pero ma. Ako nang bahala sa sarili ko. Umuwi ka muna sa probinsya. Tatawag-tawagan na lang kita. Napailing na lamang ang ina ni Lance sa kanya. Wala naman siya magagawa, kundi ang sumunod sa sinasabi ng anak. Kinabukasan agad na umuwi ng probinsya ang ina ni Lance. Nung araw din yon, sinimulan niya hagilapin ang dating kakilala na alam niyang makakatulong sa kanya. Lahat ng kakilala ni Lance na alam niya mapagkakatiwalaan niya, ipinakilala niya kay Anya. Sa makatuwid, maging ang mga ito'y pumayag na ring magtrabaho kay Anya ng palihim. Dumaan ang araw, linggo at ilang buwan. Walang araw na hindi magkasama sina Lance at Anya. Ang mga araw na magkasama sila inilaan nila para isakatuparan ng kanilang planong pabagsakin si Don Victor. Sa bawat araw na magkasama sila, hindi maiwasan ng dalawa na magkapalagayan ng loob hanggang sa unti-unti silang nahulog sa isa't isa. Ngunit ang kanilang namumuong pag-iibigan, panandalian nilang isinantabi nang maisakatuparan ang nais nila. Isang hapon umatan si Anya sa meeting kasama ang mga supplier nila. Mula nang makipagtagpo siya kay Lance, dito na siya tumuloy. Miss Anya, nakausap ko na po yung informant ko sa loob ng mansyon ni Don Victor. Mamaya pagsapit ng dilim, papasukin na natin ang mansyon niya. Teka, hindi ba delikado? Baka mahuli tayo ni Don Victor at ang mga tauhan niya. Yung kakilala ko na yung bahala sa atin. Sa ngayon, kailangan lang natin gawin, ihanda ang sarili natin. Hindi madali makapasok sa loob ng mansyon. Pero tiwala ako sa kakilala ko na hindi niya tayo bibiguin. Ngumiti si Anya at tinapik ang balikat ni Lance bago magsalita. Good job, Lance. Sana makamit ko na yung hostisyang matagal ko nang gusto. Panigurado matutuwa si mama nito. Huwag mo na munang pangunahan. Huwag muna tayo magbunyi hanggat di pa nangyayari. Nagpas siyang maagang kumain ng hapunan sina Anya at Lance. Pagkatapos nila'y dumiretso na sila sa simbahan ng Quiapo. Sa lugar na siyang napag-usapang magiging tagpuan ni Lance at ng kakilala niya. Makalipas ang isang oras, bakit tayo dito sa simbahan? Nagtatakang tanong ni Anya. Magtiwala ka lang, Miss Anya. Hindi kita pababayaan. Matapos sabihin ni Lance yun, lumabas na siya ng sasakyan at inalalayan niya palabas si Anya. Nang makalabas ito'y sa kanya ito inabutan ng malaking bag. Ano to? Magpalit ka. Masyadong mamahalin yung dating mo. Baka pag-isipan pa tayo na hindi maganda dahil sa suot mo.
Teka, saan ako magpapalit? May CR sa simbahan, magmadali ka na. Tumango si Anya. Matapos yun, nagmadali na siyang pumasok sa loob. Samantala, ipinakuha na nila ang kotseng sinakyan nila sa mga kasamahan. Saka siya sumakay sa isa pang kotseng naghihintay sa kanila. Pumasok ka sa trunk mamaya ha. Si Anya naman ipapakilala kong kalaguyo ko. Sambit ni Mang Berto, ang driver noon ni Don Victor na jumuduty kapag gabi. Dahil sa sinabi ni Mang Berto, tumawa na nakakainsulto si Lance. So dami ng pwedeng irason, kalaguyo talaga. Baka lalo sila magduda niyan. Di yan. Alam naman nila kung gaano ako kababaero, kaya okay lang yan. Makalipas ng ilang sandali dumating si Anya. Nagtaka man, sumakay na lamang siya sa kotse dahil sa utos ni Lance. Nang makasakay si Anya, umalis na rin sila kaagad sa simbahan. At habang papunta sila sa mansyon ni Don Victor, ipinapaliwanag na sa kanya lahat ng gagawin para hindi na sila mahirapan kapag nasa akto na. Makalipas ang mahigit kalahating oras, matapos ang maikling diskusyon, tagumpay na nakapasok si Anya sa gate ng mansyon kasama sina Lance at Mang Berto. At hindi nila maiwasang mapapalakpak matapos makalusot sa higpit ng security. Isisecure ko muna ang area bago ka lumabas, Lance. Alam mo naman siguro kung saan parte ng mansyon na walang CCTV, di ba? Doon ko dumaan. Tatawagan ko na rin ibang kontak ko para madali tayo makapasok sa lugar ni Don Victor. Nang magbitaw ng senyas si Mang Berto, kumilos na rin siya at ilang sandali lang nakalabas na sila sa trunk. Grabe kayo gumalaw, malapalos sa bilis. Nasalisihan niyo pa yung matatalinong tauhan ni Don Victor na yon? Mamaya mo na kami bulahin, Anya. Pumasok na muna tayo sa likod ng mansyon. Doon makikita ang lugar ni Don Victor. Teka, anong gagawin natin doon? Bakit doon? Ang altar na yon ay ang lihim na silid. Sa likod nun, doon tinatago ni Don Victor ang dokumento magdidiin sa kanya sa lahat ng kasamaan niya. Kung may sikretong silid sa likod ng altar, imposibleng mabilis itong mabuksan. Tumangutango naman si Anya. Pero, may cross na simbolo sa loob ng altar at kailangan yung hanapin at yun ang magsisilbing susi para bumukas ang nasabing silid. Pero saan namin makikita ang susi? Sa tabi ng altar. Yung mga kwintas at pulseras na may palamuting krus, isa doon ang susi. Hahanapin yun. Kung kinakailangang isukat, lahat gagawin natin. Yun lang ba? Kung ganun tara na, simulan na natin ang paghahanap. Tumalikod na sina Lance at Anya. Magsisimula na sana sila maghanap ng balaan sila ni Mang Berto. Sandali, bilisan niyo ang paghahanap. Kada 5 hanggang 10 minuto nag-iikot ang mga gwardya dito. Kailangan niyong bilisan para hindi kayo mahuli. Agad naman silang nagsimula sa paghahanap. Kada minuto sumisilip-silip si Mang Berto. Ito kasi ang nagsilbing lookout para sa dalawa. Ano ba? Malapit na tayo mahuli pero di pa na natin mahanap yung tek na susi na yan. Nandito ba talaga yon? Uminahon ka lang kasi, Miss Anya. Maghanap ka lang dyan, isa-isahin mo pa ulit. Habang nagmamadali na sa paghahanap ng susi ang dalawa, hindi naman mapakali si Mang Berto. Paroot pa rito siya para lamang masiguro na walang ibang makakapasok sa loob. Bilisan nyo na, para tignan mga tauhan ni Don Victor. Sandali, masyado marami ito, tsaka pare-pareho. Tignan nyo ang bawat krus. Sigurado naman may palatandaan dyan. Agad naman nilang dininig ang payo ni Mang Berto. Kaya't ilang sandali lang, aksidenteng napulot ni Anya ang krus na may kakaibang tanda. Ito na yata. Mahinang sambit niya. Ano pang hinihintay nyo? Kung nahanap nyo, nabuksan nyo na wala na oras. Wala nang inaksayang oras ng dalawa, agad silang pumasok sa loob. Pagpasok nila, alikabok at mga sapot ng gagamba ang bumungad sa kanila. My God! Ang yaman-yaman ni Don Victor pero hindi man lang niya malinis sa lugar na to. Reklamo ni Anya. Hindi niya ipagkakatiwala ang lugar na to sa kahit sino. Kahit pa sa pinaka-pinagkakatiwala ang tauhan niya. Habang isa-isang kinukuha ni Lance at Anya ang papel sa loob, narinig nila ang boses ni Mang Berto. Pinapalabas na sila dahil bigla raw tumunog ang alarm mula sa loob ng sikretong silid. Tara na, wala na oras.
Makalipas ang ilang sandali, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Habang tumatakbo palayo ng altar sina Anya at Lance. Nang lingunin nila ang kanilang likuran, nakaramdam ng takot si Anya matapos makitang bumulagta na sa sahig si Mang Berto. Lance! Alam niya na mangyayari to, kaya pinatakasin muna tayo. Halika na, Miss Anya. Kailangan natin makalabas sa mansyon na to. Nagpatuloy sa pagtakbo sina Anya at Lance. Nang makarating sila sa likod, may biglang humilas sa kanila. Huwag kayo matakot. Kakampi ako. Tutulungan ko kayo makalabas dito. Hindi inaninag ni Lance na nagsalita dahil nasa madilim na bahagi sila. Pero isa lamang ang tiyak niya, kakampi at mapagkakatiwalaan ng lalaking kasama nila ngayon. Ilang oras na naghintay si Lance ng tamang pagkakataon upang makatakas at naisakatuparan yon nang magpalit ng gwardya ang labasan. Gwardyang kakampi at kaibigan ni Lance. Matagumpay na nakaalis at nakalayo si Lance at Anya sa mansyon. Dumiretso sila sa kondo ng dalaga upang doon busisiin ang dokumentong nakalap. Muntik na tayo doon, Lance. Buti na lang at mabibilis kumilos sa mga tauhan mo. You're right. Pero hindi tayo pwedeng magbunyi kaagad. Kailangan muna natin mag-isip ng paraan kung paano natin may sisiwalat ang nilalaman ng mga papel na yan. Kung ibigay kaya natin sa mga pulis? Hindi pwede. Dahil kontrolado ni Don Victor ang mga pulis. Kung malalaman niya na meron tayong mga dokumento, papatayin niya tayo. Anong gagawin natin? Ako nang bahala. Magpahinga na muna tayo ngayon. Bago magpahinga, sa oras na yon inamin ni Lance ang isang bagay kay Anya. Ipinagtapat niya ang kanyang damdamin. Mahal kita, Miss Anya. Kahit sa maikling panahon nating pagsasama, minahal na kita. Mahal din kita, Lance. At sa tanong mo kung pwedeng maging tayo, sige, pumapayag ako. Pero wag muna nating i-pressure sa ngayon ang isa't isa. And let's not pursue this as of now. Unahin muna natin ang hustisya para kay Mama. Kinabukasan agad na kumausap ng taong babayaran si Lance at binigyan niya ang mga ito ng iba't ibang impormasyon na makakasira kay Don Victor. Makalipas ang ilang araw, pumutok ang iba't ibang balita patungkol kay Don Victor at mas lalo niya itong kinagalit. Isa-isa niya ipinahanap ang mga naglabas ng katiwali ang ginagawa niya at isa-isa niya itong pinapatay. Dahil sa nabalitaan, lalo natakot si Anya. Nagsimula na siyang magsisi dahil sa desisyon niyang pagkalaban kay Don Victor. Ngunit naroon si Lance upang pakalmahin siya. Isang gabi, nagpasya siyang umuwi muna upang kumuha ng iilang gamit. Sumama si Anya sa oras na yon dahil sa takot na mapag-isa. Tama pa ba magpatuloy tayo, Lance? Marami nang namamatay. Sigurado ako na marami pang mamamatay. Ayoko nang may nangyayaring ganito. Magiging maayos din ang lahat. Makakaraos din tayo pero sa ngayon, kailangan natin umalis dito, delikado na. Nagmamadaling lumabas sa bahay si Lance at Anya. Nang makalabas sila, bumungad sa kanila ang tauhan ni Don Victor. Taas ang kamay. Utos ng isang lalaking nakatayo sa harap nila. Nakatutok ang baril sa kanilang dalawa. Agad namang sumunod si Lance. Kumusta na, Lance? Matagal-tagal na rin tayo hindi nagkikita. Hindi mo ba namimiss si Don Victor? Kasi ikaw miss na miss ka na niya. Patutsyada ng isa sa mga tauhan ni Don Victor. Hindi umimik si Lance pero si Anya binalot ng pagtataka. Alam mo, Lance, binigyan ka ni Don Victor ng pagkakataong magbagong buhay matapos kumala sa halusan niya noon. At ngayon ito ay gaganti mo? Hindi ko alam ang sinasabi niya. Huwag ka nang magsinungaling. Nakita ka sa CCTV na kasama mo si Mang Berto. Talagang kinuntsaba mo ang kawa-awang matanda? Wala akong alam sa sinasabi mo. Kaya pwede ba umalis na kayo sa daraanan namin? Padaanin niyo kami. Hindi ako tanga, Lance. Marami nang nalagas sa kasamahan namin ng dahil sa'yo. Ba't mo to ginagawa? Bakit mo sinisira si Don Victor? Wala nga akong alam dyan. O sige, ganito na lang. Magpabilisan na lang kayo tumakbo at kung sinong mahuli mamamatay. Tumawa ng malademonyo ang lalaki. Si Lance naman na pabuntong hininga. Nagbilang ito at sumigaw. Si Lance at Anya naman nagsimulang tumakbo.
Habang ang mga tao ni Don Victor, hinahabol sila. Anya, maghiwalay tayo. Tawagan mo ang mga kasamahan natin. Humingi ka ng tulong. Magpapahabol ako sa kanila. Mag-ingat ka. Pero Lance, gawin mo na, Anya. Mag-ingat ka. Matapos sabihin ni Lance yon, hinayaan muna niyang makalayo si Anya bago niya kunin ang atensyon ng mga tauhan ni Don Victor. Si Lance at Anya nagkahiwalay at nagsimulang tumakbo sa magkabilang direksyon. Tumakbo si Lance sa isang madilim na eskinita, si Anya tumakbo sa isang lumang park. Si Lance nagpatuloy sa pagtakbo. Ang mga tauhan ni Don Victor naghahabol sa kanya. Tumakbo siya hanggang makarating sa isang lumang gusali. Nagtago siya sa isang silid sa itaas. Nananalangin siya na sana maayos si Anya. Dahil hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag napahamak ito. Sa loob ng lumang silid sa itaas ng gusali, nag-aabang siya. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pilit niyang hinahanda ang kanyang sarili para sa huling laban. Ilang sandali lamang ang nakalipas, narinig niya ang mga hakbang ng mga tauhan ni Don Victor na papalapit. Nang makita niya ang mga ito, agad siyang sumalakay. Tahimik niya itong inatake at nilabanan ng buong tapang. Ang laban sa pagitan ni Lance at ng mga tauhan ni Don Victor naging madugo. Lamang man ang bilang ng mga ito kumpara sa kanya, hindi pa rin siya sumuko. Walang ano-ano, biglang umalingaw-ngaw malapit sa silid ang putok ng baril. Nagulat si Lance. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa direksyon na pinanggalingan ng putok. Nang makarating siya roon, nakita niya si Anya at ang kasamahan nila. May hawak itong baril, gaya ng iba, at nakikipaglaban sa mga tauhan ni Don Victor. Anya! Tumakbo si Lance palapit kay Anya. Inabutan siya dito ng baril at tumulong sa kanya sa laban. Hindi magkanda ubos sa mga tauhan ni Don Victor. Lalo silang nadaragdagan hanggang sa tuluyan ng mapalibutan ng grupo ni Lance. At ilang sandali pa, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng lumang gusali. Lance, long time no see. Kumusta ka na? Nagkatinginan si Lance at Anya. Bago nila lingunin na nagsalita, at kapwa ng laki ang mga mata nila matapos makita si Don Victor na nakatayo at pinapalibutan ng mga tauhan niya. Ano Lance, nagustuhan mo ba ang pa-surprise ko sa'yo? Don Victor, anong problema mo? Bakit mo nilalabanan ng mga taong minsan mo naging pamilya? Matapos sabihin ni Don Victor yon, doon na nagsalita si Anya. Anong pinagsasabi mo, Don Victor? Ba't mo sinisiraan si Lance? Sinisiraan? Hindi ko siya sinisiraan. Dati kong tauhan si Lance at ikaw, hindi ba't anak ka ni Minerva? Apo ni Leo at Doña Isabel. Bakit kilala mo ang pamilya ko, hayop ka? Dati kong partner sa negosyo ang lolo't lola mo. Pero nang malaman nila nagbenta ako ng illegal na droga, nilapag nila ang agreement namin. At yung mama mo, muntik niya nang ilabas ang impormasyong pinakalat niyo sa publiko. Ikaw ang pumatay sa mama ko. Tuluyan ang tumulo ang luha sa mata ni Anya ng sandaling yon. Pero si Don Victor tumatawa-tawa pa rin. Oh, ako ang nag-utos na patayin ng mama mo. Pero hindi ako ang bumaril sa kanya. Hindi ako ang nagpahirap sa kanya habang gumagapang siya tumihingi ng tulong at humingi ng tawad ng sabay. Kundi ikaw sino? Sino ang hayop na pumatay sa mama ko? Walang iba, kundi ang lalaking kasama mo. Yan, si Lance. Ang lalaking nasa tabi mo ngayon. Nilingon ni Anya si Lance sandali at agad niya ring binalik ang tingin kay Don Victor. Hindi ako naniniwala sa'yo, mabait na tao si Lance. Hindi siya kagaya mo na isang demonyo. Tandaan mo na ang demonyo, alagad din na kayang magbalat kayo. Dahil sa sinabi ni Don Victor, napaisip si Anya. Nagtatalo pa rin ang puso at isip niya sa mga sandaling yon. Ano Lance? At di mo sabihin sa kanya totoo. Bakit di mo ikwento sa kanya kung paano namatay sa kamay mo ang mama niya? Anya. Bago pa makapagsalita si Lance, dumating na ang mga pulis at isa-isa nilang dinampot si Don Victor at mga tauhan nito. Habang pinoposasan, si Don Victor sumigaw pa ito. Nasa tabi mo lang ang ahasan niya. Mag-ingat ka, baka pati ikaw tuklawin niya. Binitbit na ng mga pulis si Don Victor.
at ang mga tauhan nito. Habang ang mga kasamahan ni na Anya at Lance sumama na rin para magbigay ng kani-kanilang statement. Samantala, tahimik na naglakad sina Anya at Lance palabas ng lumang gusali. Habang naglalakad sila, hindi mawala sa isip ni Anya ang sinabi ni Don Victor. Samantala, tahimik na naglakad sina Anya at Lance palabas ng lumang gusali. Habang naglalakad sila, hindi mawala sa isip ng dalaga ang sinabi ni Don Victor. Gusto niya isipin na sinabi lang yun ni Don Victor para sirain sila ni Lance. Pero bakit naman niya gagawin yun? Tumikim si Anya. Akma niyang tatanungin si Lance nang mauna itong magsalita. I'm sorry. Hindi ko intensyon na patayin ang mama mo. Oo, aaminin ko. Nagtrabaho nga ako kay Don Victor bilang cover sa loob ng kapulisan para protektahan siya. Pero nung gusto ko na umalis, yung patayin ng mama mo, yun ang naging kondisyon niya sa akin. So pinatay mo nga siya. Pinatay mo yung kaawa-awa kong ina. Di ko ginusto yun, Anya. Papatayin ako ni Don Victor kaya wala akong choice kundi sumunod sa gusto niya. Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin ng totoo simula pa lang? Na nagpapatulong pa lang ako sa'yo. Hinayaan mo pa ako magtanim ng galit kay Don Victor tas ikaw pa lang ang pumatay sa nanay ko. Hindi ako ang nagdesisyon, Anya. Sumunod lang ako, sana patawarin mo ako. Hindi ko ginustong patayin siya. Intindihin mo naman ako. Patawarin? Hindi ako gago, Lance. Walang kapatawaran ng ginawa mo. Tsaka bakit kita intindihin? Noong nagmakaawa yung mama ko sa'yo na wag mo siyang patayin, inintindi mo ba? Anya, please. Mag-usap tayo. Pag-usapan muna natin to. Paano tayo? Wala nang tayo. Nagsisisi nga ako, nakilala pa kita eh. Tama si Don Victor. Isa kang alagad ng demonyo na magaling magbalat kayo. Makukulong ka. Hindi ako papayag na makalaya kang kriminal ka. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Anya. Pagkatapos lakas loob niyang tinalikuran si Lance. Habang naglalakad palayo, bumubuhos ang luha niya. Sobra siyang nasasaktan sa nangyari at nalaman niya. Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa sa ginawa ni Lance sa kanya. Mula nang magkahiwalay sila, hindi na sila muli pang nagkita. Itinoon ni Anya ang kanyang atensyon sa negosyo at mula noon wala na siya naging balita kay Lance. Makalipas ang ilang taon, habang abala si Anya sa pag-check ng bagong stocks, biglang dumating ang sekretarya niya. Late kasi itong nakapasok dahil nagka-emergency sa kanila. O Lilian, kumusta? Okay na ba? Opo, Miss Anya, buti na lang po at mabilis na naapulo yung apoy dahil kung hindi, baka buong compound po yung nasunog. Ano ba kasing nangyari? Anong pinagmulan ng sunog? Overheat na electric fan po ng kapitbahay. Buti na lang at malalakas ang pang-amoy nila, kaya hindi nagtamo ng major damage. Buti naman, mas okay yun dahil safe naman pala kayo. Kaya nga po, buti na lang talaga, dahil sayang naman yung mga gamit na pinaghirapan kong bilhin kung masusunog lang. Aba, talagang yun pa ang iniisip mo. Ngumisi si Lilian. Nagsimula na rin siyang tumulong sa ginagawa ni Anya. At ilang sandali pa, meron siyang naalala at agad niya itong ikinuwento kay Anya. Miss Anya, may ikinuwento po pala sa akin si Kuya. Tungkol po kay Kuya Lance. Malalim siyang bumuntong hininga. Ayokong makarinig ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanya kaya please lang Lilian. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya sa susunod. Pero Miss Anya, mahalaga po kasi yung sasabihin ko at sa tingin ko dapat niyo po ito malaman. Lumunok si Anya. Hindi niya nilingon si Lilian at ipinakita niya hindi siya interesado. Come on, just say it. And please make it fast, marami pa akong gagawin. Si Kuya Lance po kasi nakakulong na po pala siya. Dahil sa sinabi ni Lilian, nilingon na siya ni Anya. Baka sa mukha nito na interesado siyang makinig sa sasabihin. Sabi po ni Kuya, nakasalubong daw po niya yung nanay ni Kuya Lance. Nagkakwentuhan raw po sila saglit at nabanggit niya raw po yung tungkol kay Kuya Lance. Sumuko po pala siya sa mga pulis kinabukasan pagkatapos mahuli si Don Victor at inamin niya po yung ginawa niya. Hindi ko na alam ang bagay na yan. Yung tatay ko kasi ang tumutok dyan dahil sinabi kong ayoko munang i-involve ang sarili ko. Lalo na't ang taong inakala kong anghel, siya pala ang kriminal na hinahanap ko.
Miss Anya, alam ko po na wala ako sa lugar para magsalita. Pero paano po kung panahon na para harapin mo si Kuya Lance? Kasi ilang taon na po yung lumipas. Nahuli na po lahat ng dapat mahuli. Tahimik na rin po ang buhay mo. Pero alam ko may parte sa'yo na hindi pa rin buo. Paano kung ang pakikipag-usap kay Kuya Lance sa makakapagpabalik ng mapayapang pag-iisip mo? That's impossible, Lilian. Baka nga mas lalo lang gumulo kapag hinarap ko pa siya. Wala naman pong masama kung susubukan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya kong harapin siya. Paano mo po malalaman kung di mo susubukan? Alam ko naman po na may natitira ka pang pagmamahal para sa kanya. Kasi greatest love mo siya, di ba sabi mo nun? Kaya alam ko po na mahahanap po pa rin siya. Pati na rin yung kapatawaran na nawawala dyan sa puso mo. Lumunok at bumuntong hininga si Anya. Tatakot ako. Paano kung kainin ako ng galit ko? Subukan mo muna, Miss Anya. Tsaka mo pag-isipan niya yung ganyang bagay. Ikaw ang bahala kung gusto mong puntahan si Kuya Lance para mahanap mo na rin ang sarili mo. Agad na pumunta si Anya sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang bag at susi ng kanyang kotse at nag-drive papunta sa presintong sinabi sa kanya ni Lilian. Pagdating niya doon, nanginginig pa ang kamay niya. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya, lalo na noong iharap si Lance sa kanya. Ngunit imbis na galit ang maramdaman niya, awa ang nangibabaw sa puso niya. Misa niya. Wika ni Lance at agad siyang tumalikod. Hiyang-hiya ito sa sariling itsura, malaki ang pinagbago. Mahaba na kasi ang buhok nito at gayon din ang bigote at balbas. Boss. Nagkamali ka yata ng pangalan tinawag. Baka hindi ako yung dadalawin niya. Sambit ni Lance sa pulis na nag-escort sa kanya. Hindi, ikaw talaga ang pinunta niya dito. You're right. Ikaw talaga ang pinunta ko dito kaya please harapin mo ko. Bago pa makapagsalita si Lance, nagpaalam na muna ang escort niya at iniwan siya kasama ni Anya. Ba't mo pinabayaan na ganyan ang sarili mo? Hindi ba uso magpagupit dito? Di naman. Pinangako ko lang kasi sa sarili ko na hindi ako mapapagupit hanggat di mo ako napapatawad. Ba't saan mo isasangkalan yung itsura mo? Kailan ka ba huling tumingin sa salamin? Gusto mo ba talaga malaman kung kailan? By the way, ngayon lang ako napadalaw kasi ngayon ko lang nalaman. Lilian is right. Sa'yo ko pa rin mahanap ang sarili ko. Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Lance. Ano? Di kita maintindihan. Ilang taon na ang nakalipas. Ilang taon ko nang pinilit at takasan na nakaraan ko. Akala ko kapag nakita kita, gugustuhin kong saktan ka. So sobrang galit na nararamdaman ko pero hindi ganun yun. Honestly, what I feel for you is pity. Naaawa ako sa'yo. Ano ba, Miss Anya? Huwag ka maawa sa akin. Dapat sa akin ang nangyaring ito. Dahil mamamatay tao ako, gaya ng sabi mo, kriminal ako. Kapag nabigyan ako ng pagkakataong makalaya, babawi ako sa'yo. Iaalay ko ang buhay ko para protektahan ka, mapatawad mo lang ako. Hindi na umimik pa si Anya. Pagkatapos ng araw na yon, napadalas na ang pagdalaw niya kay Lance. Minsan pa nga nagkakasabay sila ng ina nito. At unti-unti, naghihilom ang sugat sa puso ni Anya. Hindi man binawi ni Anya ang demanda laban kay Lance, patuloy niya pa rin itong dinadalaw. Dahil doon, unti-unting nanumbalik ang muling pagtingin ni Anya sa lalaki. Si Lance naman, kahit sandaling oras lang, na nagkakasama sila, pinapatunayan niya pa rin ang kanyang sinseridad kay Anya. At makalipas ang ilang taon, dahil sa pagiging mabuti ni Lance sa loob, napaikli ang kanyang sintensya. Mabilis siyang napalabas ng kulungan pagkatapos ng kanyang paghihirap ng ilang taon. At ang una niyang pinuntahan ay si Anya. Sinorpresa niya ito sa kondo nito. Habang nag-aayos si Anya ng kanyang sarili, bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto. Nagtaka pa siya dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Sino naman kayang kumakatok? Wala naman akong bisitang inaasahan na. Tanong niya sa sarili. Kamot ulong naglakad siya patungo sa pinto at binuksan niya ang kondo. At halos malaglag ang panga niya nang makita si Lance. Laya na ako, Anya. Makakabawi na ako sa'yo. Maalagaan na kita.
Makakabawi na ako sa'yo. Gaya na ipinangako ko. Nakangiting sambit ni Lance. Saka niyakap si Anya. Samantala ang babae speechless naman pero aaminin niya sobrang saya niya para kay Lance. Yumakap din siya pabalik dito. Mula ng araw na yon, tinupad ni Lance ang lahat ng sinabi niya. Araw-araw siyang bumabawi sa babae. Para kay Lance, handa siyang ialay ang kanyang buhay para kay Anya, sa babaeng pinakamamahal niya. Hindi nagtagal, inalok din ni Lance ng kasal ang babae. Pinag-ipunan niya ito at hindi nanghingi ng ni 5 man lang para sa kasal na kanyang inilaan para kay Anya. Nang maikasal sila, mas naging magaan ang kanilang pamumuhay. Nagkaroon sila ng malusog na supling na lalaki. Sa bandang huli, napatunayan ni Anya at Lance na malaki ang magbabago sa buhay kung matututong magpatawad. Hindi makakaalis ang isang tao sa sitwasyong nahihirapan siya kung hindi niya haharapin ang takot na kanyang nararamdaman. At para kay Anya, napatunayan niyang burahin ang kanyang nararamdamang sakit, kirot at galit dahil sa pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Lance. At alam niyang si Lance ang lalaking para sa kanya. Ramdam niya na ito ang ibinigay ng Diyos bilang tadhana para sa kanya. Dahil kung hindi niya ito mapapatawad. Tunay nga na ang lahat ng bagay ay nangyayari dahil may dahilan. At para kay Anya, nalaman niya ang buong katotohanan, natuto pa siyang magmahal. Lahat ng iyon dahil kay Lance. The end.